sa mga screen at ang mga puso ay puno ng sariling alalahanin. May mga tinig na hindi natin napapansin. Sa gitna ng ilaw ng mga lungsod at ingay ng balita, may dalawang tao naglalakbay. Hindi upang maghanap ng maraming tahanan, kundi ng pusong handang pamanggap. Ang kwento ni Jose at Maria ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng bawat pamilya naghahanap ng pag-asa, ng bawat taong kumakatok sa pintuan ng ating puso. Ngayong gabi sa kasalukuyang panahon, ating sariwain ang pinakamagandang kwento sa balat ng lupa, ang pananaguyan. sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Sinuot ang Diyos
mapakailanman ang kanyang kaharian. Paano ito magaganap? Kayo ako'y dalaga. Maria at tinugon siya, ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo at lulutuan ka ng kataas-taasan. Alam mo ba si Isabel, ang pinsan mong matanda na, mabuting maaaring magkaanak pa siya. 6 na buwan na ang saklol sa sinapupunan niya. Lahat ay magaganap pag Diyos ang Narito ang lingkod ng Panginoong Diyos. Mangyari ang wika mo at ang kaniyang loob. Makalipas lang ang ilang buwan ay nag-ayos si Maria at nagmamadaling pumunta sa karating barangay kung saan naninirahan ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Sa panahong ang bawat balita ay mabilis kumalat at ang bawat opinyon ay agad na hinuhusgahan. Isang dalagang may dalang lihim ang naghahanap ng pag-unawa. Panginoon, alam ko po na ikaw ang may gawa nito, ngunit natatakot ako sa sasabihin ng mundo. Hoy, buntis na pala yan? Di ba talaga pa siya? Oo nga, sino kayang ama ng ipinagbubuntis niya? Elizabeth? 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 Maria, ikaw na ba yan? Aba, ay halika, pumasok ka. Pagkarinig ko pa lamang ng iyong pagbati ay napuno na ng galak ang aking puso at gumalaw ang sanggol sa aking sinapupunan. Oh, huwag kang sumimangot. Higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae. At pinagpala din niya ang sanggol na magiging anak mo. Mapalad ka, Maria, sapagkat naniwala ka sa pangako ng Diyos. Pinupuri ng aking puso ang Panginoon. Sa gitna ng takot, binigyan niya ako ng lakas. Sa gitna ng duda, binigyan niya ako ng pag-asa. Sa bawat henerasyon ay may mga Maria na nangangailangan ng Elizabeth. Isang taong handang umunawa, makinig at maniwala. Ganito ang nangyari sa pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Ngunit bago pa sila makasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niya ang hiwalayan ito ng palihim.
lungsod, kung kaya napilitan silang maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Habang sila'y naglalakad, may naramdaman si Maria. Aray! Gusto sumasakit ang tiyan ko. Mga anak na yata ako. Ha? Sandali lang. Umupo ka muna dito, mahal. Halika, mahal ko. Tumawag tayo sa bahay na iyon. Baka matulungan nila tayo. Hindi pa naman natin kabisado ang lugar na ito. Tao po. Tao po. Ano yon? Anong kailangan nyo? Maaari niyo po ba kaming tulungan? Nanganak na po kasi ang aking asawa. Ay, iho! Apartment po ito, hindi po ito ospital. Maaari po ba naming malaman kung saan po banda dito ang ospital? Abay, malayo yun dito. At wala nang dumadaan sa sasakyan sa parting ito ng ganitong oras. Kung ganun po, baka maaari niyo po kami matulungan. Sumasakit na po talaga ang tiyan ko. Oo nga po. Baka po may silid kayo dyan na maaari naming matuluyan. Ay naku, iho. Hindi maaari. Bawal dito ang buntis. At saka ilang araw na akong puyat. Tapos ngayon, mapupuyat na naman ako dahil sa inyo. Abay, dadagdag intindihin ko pa kayo. Ang mabuti pa simulan nyo na lang magtanong dyan sa iba. Sige na, at ako'y antok na. Storbo. Halika, mahal ko. Subukan natin bandaroon. Sa iyong
magising yung taong nagbabantay doon sa pasilidad na yon. Halika, humingi tayo ng tulong. Tao po. Tao po. Good evening po, ma'am sir. Mag-check-in po ba kayo? Magandang gabi din po. Maaari po bang humingi ng tulong? Manganganak na po kasi itong aking asawa. Subalit ayon sa una namin na pagtanungan, napakalayo pa daw po dito ng ospital. Ay, siya po sir. Malayo pa po yan dito. At saka wala na rin pong dumadaan na sasakyan dito sa amin ng ganitong oras. Ganun po ba? Pero maaari po ba kaming pansamantalang manuluyan dito sa inyo? Oo naman po. May bakanteng kwarto pa po kami dito. Bale, 5,000 per night lang po. Naku, wala po kaming ganun kalaking pera. Kahit ibigay ko po itong lahat ng dala ko, hindi po sasapat sa presyo po ninyo. Eh kung ganun pala tapos na po ang ating usapan. Kung wala po kayong pambayad, hindi ko po kayo maaari papasukin. Wala na pong libre sa panahon ngayon. Hanap na lang po kayo ng iba niyong matutuluyan. Sige na ho at nakakabala pa kayo sa trabaho ko. Ganitong buhay, dukha talaga. Walang lakas sa laro ng tadhana. Halika mahal ko at nang may iba tayong makita. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa ating at pag-asa. Sikapin sa ating pagtungo, ipamahika sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Diyos ay pag-ibig. Aba, di bukas ang ilog doon sa kanilang tahanan. Tara mahal, subukan natin doon tumawag. Tao po. Tao po. Sino kayo? At bakit gabing-gabi na ay nabubulahaw pa kayo? Pasensya na po sa aming paggambala sa inyong pagpapahinga. Manganganak na po kasi yung aking asawa. O, ay ano ngayon? Butihing ginang, maaari po ba kami makituloy sa inyo? Kahit hanggang sa maisilang ko lang po sana ang aking anak. Ay naku misis, pasensya na pero mainit ang ulo ko ngayon. Sa dami ng problema ko pakiusap ka nang dumagdag pa. Oy, sino kayo? Ano ka na kayo? Oy, magaling na lalaki. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Pambihira,
Sobra talaga yung bunganga mo. Ikampi ka na ako sa'yo. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Kapal mo kang saktan ako! Walang hiya ka! Hindi ka titigil. Ba! Ba! Tama na to! Wala pang saktan si mama! Huwag kang makikialam dito. Tatamakan ka din sa akin. Halika, dito tayo sa loob. Tawag mo nga ako! Halika, sabi dito. Ano na to, mahal? Kaya mo pa ba? Kakayanin ko to, mahal. Alam kong kasama natin ang Diyos. Panginoong Hari ng Kalangitan, marami mang kami hindi maunawaan. Iwala sa iyo yung alalagang gawin ang ibig sa iyong anak. Halika na, mahal ko. Maghanap na lang tayo ng iba pang pwedeng mahinga ng tulong. Jesus, hinumin mo aking sugat ng puso na aking mahal Habang sila'y naglalakad sa di kalayuan sa kalaliman ng gabi, ay may nakita silang isang bata. Balot! Balot! Pili na po kayo ng balot! Boy! Boy, sandali lang. Balot! Balot! Balot kayo dyan! Halika, Maria. Sundan natin yung bata. Sinundan nga nila ang bata. Ngunit sa isang kisap mata lamang ay agad itong naglaho. Gusto, nasaan na yung bata agad sinusundan? Oo nga, no? Bigla na lang nawala ah. Sa kasusunod sa bata upang makahanap ng maaaring mahingian ng tulong, ay nakarating sila sa dulong bahagi ng bangketa. Dahil sa kanilang mahabang paglalakad, ay lalong sumakit ang tiyan ni Maria. Aray! Kasi sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Hindi ko na talaga kaya. Manganganak na ako. Ah! Teka, sandali lang, mahal. Ayun, may natutulog na ali. Manang, pasensya na po. Tulungan niyo po kami. Bakit iyo? Anong nangyari? Mga anak na po ang asawa ko, Manang. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Ah, ayan na. Sige, ihiga mo dito, iyo. Pasensya na at karton lang ang higaan ko ha. Dito, dito iya. Oh, dahan-dahan. sa
ipakita sa kanila ang anghel ng Panginoon. Hi guys! Live na pala tayo ngayon dito sa park. Yes, dahil nga dito namin napili na abangan yung meteor shower na magaganap maya-maya lang. Oo nga, mas okay dito at malaki yung paligid. So, kitang-kita yung meteor shower mamaya. Abangan nyo guys! Babalikan namin kayo mamaya ha. Bye! Huwag kayong matakot. Narito, ihahayag ko sa inyo ang Ebanghelyo ng malaking kagalakan sa mga tao. Ito ay sapagkat sa araw na ito, dito sa lugar ninyo ipinanganak ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. Ito ang palatandaan ninyo. Inyong masusumpungan ang isang bagong pangalan na sanggol na lalaki na nagbabalot sa mahapang tela at nakahiga sa isang manghela. Uy, ano yun? Gusto ba yun? Parang ang yun naman. Nakunan mo. Di nga eh. Nawala sa isip ko. Sayang naman, content sana yun eh. Uy guys, ano yun? Bakit may biglang lumitaw na tala? Oo nga no, wala yan kanina dyan eh. Or baka kanina pa yan dyan, hindi lang natin napansin. Kahit na, kaiba pa din yan. Ngayon lang lumitaw yan dito sa atin. Hindi kaya ang yun talaga yung nagpakita sa atin kanina? At totoo yung sinabi niya. Baka nga. Pansinin nyo guys, parang may itinuturo yung tala oh. Oo nga no. Halika, sunsunin natin. Mukhang malapit lang dito yung tinuturo niyan eh. Wait lang guys, mag-live ulit tayo. Oo nga, sige. Hi guys, we're back. Agad-agad. Kasi may kakaibang nangyari sa amin dito sa park. Bali kasi, may biglang lumitaw na lalaki. Hindi namin alam kung multo ba yan or what. Pero kasi guys, mukha siyang anghel. Nagliliwanag kasi yung suot niyang kulay puti eh. Diba? True. Tsaka sabi niya, ay pinanakdo dito ngayon sa lugar namin ang ating tagapagligtas. Idagdag mo kung may lumitaw na tala guys dito sa amin. Ngayon lang to, tignan nyo. Oh, di ba? Parang may tinuturo na malapit lang dito. Oo nga. Kaya kami nag-live guys. Gusto namin kayong isama dahil susunsunin namin ang itinuturo ng tala na yan. Abangan nyo, pa-share ng live guys. Sige na guys, babalikan namin ulit kayo mamaya-maya lang. Sa kabila ng libo-libong nakapanood ng live na yon, ay meron lamang 3 tao na naniwala at tumugon. Mula man sila sa iba't ibang dako, mula sa iba't ibang kwento ng buhay. Ngunit isa ang kanilang direksyon, ang liwanag ng pag-asa. Ngayong gabi sila ang kumakatawan sa bawat isa sa atin, sapagkat sa harap ng Diyos, lahat ay maaaring maging hari kapag may pusong marunong maghandog. nagmula sa mundong puno ng tagumpay. Marami akong naipon, ngunit ngayon ko lang naunawaan na ang tunay na yaman ay ang ialay lahat sa Diyos. Tanggapin mo ang handog na ito, hari ng aming buhay. Ako ay nagmula sa mga silid ng sakit at pag-asa. Araw-araw kong
nakikita ang buhay ng marupok. Ngunit pinapalakas ng panalangin. Hindi aalay ko ang aking paglilingkod sa Diyos na nagbibigay buhay. Ako isang ordinaryong tao. Nagpapagod, nagsasakripisyo, umaasang may bukas. Iniaalay ko ang aking pagtitiis at pananampalataya sa Liseyas na kasama namin sa hirap at ginawa. Sa mata ng Panginoon, hindi mahalaga kung sino ka o kung ano man ang hawak mo. Ang mahalaga, may maiaalay kang puso. Sa gabing ito, hindi lamang si Jose at Maria ang nanuluyan. Itanong natin sa ating sarili, pinatuloy ko din ba ang Diyos sa aking puso? Sa bawat tahalang may malasakit, sa bawat pusong marunong umunawa, doon patuloy na isinisilang sa Jesus. Ito ang diwa ng panunuluyan. Hindi isang dula lamang, kundi isang paanyaya. Ngayong Pasko, buksan natin ang ating mga pintuan, hindi lamang ng ating bahay, kundi pati ng ating puso. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumakatok at ang tunay na panunuluyan ay nagaganap sa pagtanggap. Maligayang Pasko po sa ating lahat.